Good morning Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 15, 2025. Pag-usapan po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ito pong batang-batang congressman na sikat ngayon. Walang iba po kundi si Kiko Barsaga. Sa ngayon po, siya ay sinampahan ng kaso sa Ethics Committee ng Lower House o House of Representatives sapagkat ayon po sa complainant na si Congressman Pon, ito daw po si Congressman Barsaga ay maraming mga ginagawa at sinasabi na nakakasira sa reputasyon ng House of Representatives as an institution. Ang tanong po natin dito kay Congressman Congressman Puno na nais magpatanggal sa Kongreso kay Congressman Barsaga. Ano po ba, Congressman, ang sinasabi mo standard behavior ng mga congressman? Yung po ba yung magnanakaw? Kaya kayo nagagalit kay Congressman Barsaga sapagkat direktahan niyang sinasabi na marami sa membro ng Congress, specifically sa House of Representatives, ang mga magnanakaw, mga kurap. Kaya kayo ay nananahimik sa mga ginagawang kabulastugan ng dating speaker na si Martin Romualdez at ng chairman ng Appropriation Committee na si Saldico. Ito ba ang sinasabi mo, Congressman Puno? Problema sa'yo, ang tanda-tanda mo na, pero gago ka pa rin. Nagagalit ka kay Congressman Barsaga sapagkat ikaw ay katulad din ng bangag na Pangulo, katulad ni Sandro Marcos, katulad ni Martin Romualdez, Ate Saldico, at ang iba pa diyang membro sa House of Representatives ng mga kurakot. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, tandaan po natin, ang sino mang congressman na bumoto upang mapatalsik si Kiko Barsaga sa House of Representatives, ang ibig po sabihin niyan, nagagalit sila kay Kiko Barsaga sapagkat pinupuna sila sa kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Lahat po, tandaan po natin, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid. Sasabihin po natin ito. Lahat ng mga congressman na bumoto upang ma-expel sa Congress si Kiko Barsaga, ang ibig po sabihin niyan, sila ay mga buhaya. Sila ang tunay na kalaban ng sambayan ng Pilipino. Kaya subaybayan po natin ang kasong ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Si Kiko Barsaga po ay walang ginagawang masama. Kanya pong ipinaglalaban ang tunay na interes ng mamamayang Pilipino laban sa mga kongresista o kahit sa sinuman, mga senador at kahit ng bangag na Pangulo na nagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya po, itong batang congressman na ito is worth supporting. Tayo po ay manatili sa kanyang likuran upang ipakita ang ating suporta sa kanyang ginagawa. Papasalamat po tayo na mayroong isang Kiko Barsaga na nakikipaglaban para sa tunay na interes ng sambayan ng Pilipino. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, alam po natin na ito ay nanawagan ng isang rally noong October 12. Diyan po sa Forge Park, ang pinakamayamang subdivision sa Pilipinas kung saan di umano 10 bahay ang nabili ni Martin Romualdez dyan sa nabanggit na subdivision mula po sa ninakaw na pera ng sambayan ng Pilipino.
Kaya nga po, at hindi lamang si Martin Romualdez, kahit si Saldico at iba pang kurakot ng mga opisyalis ng sambayan ng Pilipino ay dyan po nakatira sa Forge Park. Kaya po, doon nag-rally si Kiko Barsaga. At sa balita po natin, siya daw po ay kakasuhan ngayon ng mga residente dyan sa Forge Park. Well, go ahead. Kung ikinagagalit ninyo sa isang tao na nakikipaglaban para sa tunay na interes ng sambayan ng Pilipino, go. Ang pagkaalam po natin mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, hindi naman sila pumasok sa mismo sa subdivision, dyan lamang sila sa gate. At ito ay karapatan ng sambayan ng Pilipino. Hindi porke sila ay mayaman, mananakot na sila na walang pwedeng magpahayag dyan sa kanilang gate. Ang gate po ng subdivision na yan, gaano mga kayaman, ay hindi, ibig po sabihin yung labas ng gate ay hindi na po bahagi ng Forge Park. Kung siya, kaya wala po silang kumbaga dahilan para magsampa ng kaso. Kung sinasabing maliban na lang kung sila ay pinigilan na pumasok at lumabas. Pero kung sila naman ay malaya nakakapasok at nakakalabas kahit mayroong rally, at ang rally naman ay sa labas ng gate, so wala po silang kumbaga cause of action para magdemanda. Kung sinasabi nilang sila na istorbo, di pag-usapan sa korte. Pero ang gusto natin bigyan ng emphasis dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sinusuportahan po natin ang ginagawa ni Congressman Kiko Barsaga laban sa sinumang corrupt official ng ating pamahalaan. At nagpapasalamat po tayo sa kanya. Kaya pinararating po natin ang suporta ng sambayan ng Pilipino. Doon po sa mga vloggers na nagsasabi, alam po natin mayroong iilan dyan, nagsasabi kung si Kiko Barsaga ay may tililig. Well, yan po mga vloggers na yan, mga kabarangay, mga kabayan, yan po ay mga trolls, mga bayaran ng bangag na Pangulo upang siraan ang sinumang kumakalaban sa bangag na administrasyon ito. Hindi po tayo patitinan. Kaya ang atin pong panawagan sa mga vloggers na tunay na nakikipaglaban para sa kapakanan, para sa tunay na interes ng sambayan ng Pilipino, suportahan po natin si Kiko Barsaga. Ano man po ang style ng kanyang ginagawa, ang mahalaga, makita po natin ang kanyang suporta o ang ating suporta para sa kanyang ipinaglalaban. Sapagkat kailangan po malaman din ni Kiko Barsaga na maraming mamamayan ang nasa likod niya upang ipagpatuloy niya ang laban ito. Doon po sa mga vloggers na kumakalabang kay Kiko Barsaga, ito po ang ating mensahe. Kayo po, mga vloggers na naninira kay Kiko Barsaga, dalawa lang po yan. Either kayo ay naiinggit sapagkat kayo ay pakiramdam ninyo, kayo ay nasasawan, o dahil kayo ay nababayaran ng bangag na administrasyon ito upang siraan ang sinumang ikipaglaban laban sa bangag na Pangulo at sa kanyang kurap na administrasyon. Babanggitin lang po natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na ang korupsyon na ito ay napakatala. Ang korupsyon po sa administrasyon ito sa ilalim ng pamamahala ni BBM bilang Pangulo ay tamalamak po ang korupsyon. Nakita naman po natin dito sa flood control projects, trillion po. Sa loob lamang ng 3 taon, trillion ang nakurakot nila. At kailan lamang po sa hearing ng Senado
lumabas na dito po sa farm to market rooms. Nationwide din po ito. Imagine, ang sabi po ng Secretary ng Agriculture, kung hindi po tayo nagkakamali, per square meter po ng farm to market road, ang modest price is 15,000. Sapagkat kung ito ay 50,000, that will be overpriced. Ngunit ayon po sa record na nailabas ni Senator Sherwin Gatchalian, sa Tacloban po, doon sa distrito ni Martin Romualdez, umaabot po ng 350,000 per square meter. So imagine po kung gaano kalaki ang kurakot niyan. Ilang square meters ang naipagawa na farm to market road sa buong Pilipinas sa loob ng 3 taon. At kung per square meter meron silang makukurakot, average of sabihin na natin 100,000 pesos or 200,000 pesos. Ilan pong milyon o trilyon ang nakurakot na naman ng mga kondisyon ito. So, yan po ay on records. Imagine, sa 50,000 per square meter, overpricing niyo. Eh kung gagawin pang 100,000 or 200,000 or 350,000 per square meter, gaano po kalaki ang kurakot niya. Nabalitaan din po natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Sa Armed Forces of the Philippines, meron ding ghost project na nagkakahalaga ng 15 billion. Kung yan po ay ghost project, so ibig sabihin, ang nakinabang lamang po dyan ay si Gibo Teodoro as Secretary of National Defense at ang Chief of Staff na si General Browner. So no doubt na talagang hindi po sila babaliktad. Kahit nilimas na ang pera ng sambayan ng Pilipino, sila po ay mananatiling loyal at tapat sa kanilang Commander-in-Chief na Bangag at Coraco because they shared the loot. Imagine yung 15 billion na ghost project. So ibig po sabihin, nagbigay ang gobyerno sa Armed Forces ng 15 billion na wala namang naipagawa kahit ano dahil ghost project na. So ang ibig po sabihin niyan, ang nakinabang ang Secretary of National Defense at saka Chief of Staff. Kaya lagi nila pong sinasabi na sila ay mananatiling tapat sa chain of command, mananatiling tapat sa Constitution. Pero ang totoo po, ang ibig sabihin lamang, sila ay magiging tapat na protektor sa bangag na Pangulo. Bakit? Sapagkat sila ay kabahagi din ng korupsyon na nagaganap ngayon. Kaya ang panawagan po natin sa Armed Forces, dapat hindi na po natin i-address kay sa Chief of Staff na si General Romeo Browner at kay Gibo Teodoro. Dapat ang panawagan po natin ay nakatuon o it is being directly addressed to ground commanders of the Armed Forces of the Philippines. Sirs, ma'am, kung kayo po ay tapat sa sambayan ng Pilipino, tingnan nyo po, sana hindi kayo magamit na nagbibigay protection sa isang Pangulo, sa isang Commander-in-Chief na wala nang ginawa kundi lukuhin, nakawan ang sambayan ng Pilipino. At ganun din po sa PNP. Kailan lamang nabalitaan natin na di umano may 10 billion worth na pambili ng armas. At may lumabas dyan na kaya di umano tinanggal si General Torre sapagkat hindi raw pumirma doon sa supposedly purchase na 10 billion worth ng armas para sa PNP. Ang ibig ko lang dito sabihin, pera din ang kumbaga ang gusot between Remulla and General Torre. So, ang ibig sabihin po niyan, even the PNP and the armed forces are not exempted sa mga anomalya na ito, ang
Akala po natin noon, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, flood control project lamang. Pero nalaman po natin kailan pati sa agriculture. At kahit nga po, nung panahon ni BP Sara as DepEd Secretary, meron pong nabanggit doon na ang hiniling niyang for classroom construction ay 5 billion lamang noong panahon ng kanyang panunungkulan as DepEd Secretary. Pero ang inilaan ng Kongreso is 15 billion. Pero ang 10 billion ay hindi naman nakarating sa DepEd. Kinurakot din lang ng mga congressman. So in other words, lahat po ng ahensya ng gobyerno ay talagang nagkakaroon ng mga anomalya. Dahil nga po, kapag kurakot ang Pangulo, lahat ng nasa baba, mga sekretary niya, ay magiging kurakot din katulad niya. Bakit? Sapagkat wala silang kinatatakutan. Hindi katulad po ng pamamahala ng panahon ni PRRD. Natakot ang mga cabinet secretaries kay PRRD. Alam nila na may paglalagyan sila kung sila ay mangungurakot. Kaya ang mga tao sa kanilang respective agencies ay takot din mangurakot. Kung mayroon man nakakalusot, iilan lamang. Pero hindi katulad po ngayon na ang pangungurakot is the general rule in all government agencies. And that is because the President himself and the First Lady, sila po ang hari at reyna ng mga kurakot sa buong bansa. Kaya nga po sinasabi ni Chavit Singson na imposibleng hindi niya alam. Hindi alam ng Pangulo itong mga kurakot nito. Kasi mismo sa kanyang probinsya, sa Ilocos Norte, ang mga kontraktor din, ang mga diskaya din, na ito ang win of the flood control projects scam. So mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, suportahan po natin si Congressman Kiko Barsaga at si Manong Chavit Singson. Sapagkat ito po ang dalawang politiko na hayag-hayagang tumatayo, direktang naninindigan laban mismo sa bangag na Pangulo na nagsasabi na ito ang hari, itong bangag na Pangulo sa katauhan ni Bongbong Marcos at ng kanyang asawa, ang hari ng mga anomalya sa buong bansa. At kailangan po mapatalsik sila. Kung hindi sila kusang magbibitiw, dapat po sila ay mapatalsik. Ngunit hindi po yan mapapatalsik kung wala pong participation ang PNP at saka ang Armed Forces. At ngayon naintindihan po natin kung bakit ang Armed Forces at ang PNP ay patuloy ang kanilang paglalabas ng mga pronouncement na di umano sila ay mananatili na tapat sa chain of command, tapat sa konstitusyon. Ang dahilan pala sapagkat sila mismo ay bahagi din ng mga anomalyang nagaganap sa ilalim ng pamamahala ng bangag na Pangulo. So inuulit po natin ang ating panawagan sa Armed Forces at sa PNP. Is no longer at risk the highest officials at the said institution. Rather, ang ating panawagan na sila po ay makiisa sa sambayan ng Pilipino na labanan ang korupsyon na ito. We address directly our call sa mga ground commanders po. Kayo po ang tunay na kumakatawan sa Armed Forces of the Philippines. At naniniwala po tayo na ang mga ground commanders at ang mga common personnel of both the PNP and the Armed Forces of the Philippines ay hindi po kasabwat, hindi nakikihati sa mga pangungurakot na ito ng kanilang top officials sa katauhan ni General Browner at ni Kibo Chodor sa Armed Forces at sa PNP naman kung sino po ang chief ng PNP ngayon. So, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, muli ang ating panawagan sa sambayan ng Pilipino
na suportahan po natin itong si Congressman Barsaga sa kanyang ipinaglalaban. Huwag po natin siyang bibitawan. Ipakita natin that we are always supportive to whoever is fighting for against the corruption committed by the President himself, the First Lady, and other top officials in the government, especially ng mga congressman at ng mga senador, mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid. Pansamantala po ating buwakasan ang ating talagayan ngayong umaga. Muli, maraming salamat.